Argota, mga kababayan, hindi umubra ang kanyang sorry. Tinuluyan ng NBI, mga kababayan, kagaya po ng nangyari dito kay Norman Mangusin. Nakahapon po ay talagang viral na viral. Sabi siguro nitong si Jack Argota, soli nang ko, alam, may news yun. Soli na nga. Ngingo alam, make news pala yun. Nung nakaraan, di ba, nagyayabang pa si Jack Argota, mga ka-GP Natics, na kung saan po ay nagsorry ito. Ito ang pangit sa kanya. Umamin talaga siya na yung pinost niya ay isang fake, mga kababayan, na medical record ni PBBM. At nagsorry siya na ito pa ay mali. 'Di ba? Sabi niya pa nga doon ay sana wag na siyang kasuhan. Ang problema, mga ka-GP Natics, syempre, bagong upo etong si attorney, 'di ba? Melvin Matibag. Ay magpapasikat talaga 'to, mga kababayan. Kaya itong si Jack Argota na bingo. Panoorin natin yung nung nakaraan. Maling akala, yan ang inamin ng content creator na si Jack Argota nang humarap siya sa NBI. Inakala rin niya kasi na legit ang pinost niyang medical record ni Pangulong Bongbong Marcos. Nasa frontline ng balitang yan si Gio Robles. Hindi ko alam na kayo. Kasi ang dami na po, kala ko, legit eh. Ay, nakasakay na ako. Engagement, gano'n. Natawa ko dito, talagang merong guys. Talagang merong subtitle. May subtitle. Mismong ang content creator na si Jack Argota o kilala rin bilang Sir Jack ang nagsabi, for the views lang ang ipinost niyang medical certificate umano ni Pangulong Bongbong Marcos. Kasi ano yun eh, nila-enhance ko lang kayo. So, kung ano naman ko na, pinost ko na lang. Patawa-tawa pa ang social media personality nang dumating kanina sa tanggapan ng NBI Cybercrime Division. Ano lang? Pinasabina ng NBI si Argota dahil sa pagpapakalat ng peking medical records ni PBBM. Ayon kay NBI Director Lito Magno, layo nito na mabigyan ng pagkakataon na magpaliwanag ang content creator. Ang awa naman ng Diyos, nauunawaan ako. Oy, sabi niya, sa awa naman ng Diyos, nauunawaan naman ako. So, he is expected, mga kababayan, or he is expecting, okay, na kumbaga sarado na, okay na yung kanyang paliwanag, mga ka-GP Natics. Nagyabang pa kasi ito sa social media, alam mo nung sinabi niyang ganon, na hindi daw siya humingi ng sorry. Sabi niya sa social media, oy, tanga, hindi naman ako humingi ng sorry eh. Sabi niyang ganon, mga kababayan, ngayon, sorry ka ngayon. Ha? Kailangan, ano muna, 100% sigurado ka. Kailangan, gamit na muna ng una ka. Aminado raw si Argota na hindi beripikado ang pinakalat niyang medical record ng Pangulo. Kahit kabado, handa raw harapin ni Argota ang NBI dahil wala naman daw siyang masamang intensyon. Patay ka ngayon, Jack. Umamin ang social media personality sa kanyang pagkakamali pero wala daw siyang pinagsisisihan. Kung nakakalaw sila sa akin, alam naman nila na napapatawa lang ako eh. Nauna nang sinampahan ng cyber libel. Hoy, hindi po rason yung sabihin mo nagpapatawa lang ako. Okay, so yung balita dyan ngayon ay ito nga po, mga kababayan, NBI sues blogger Jack Argota over alleged fake medical records of Marcos. So, tinuluyan nga po, mga kababayan, itong si Jack Argota. The National Bureau of Investigation, NBI, on Tuesday filed cyber libel and unlawful publication charges before the Department of Justice against blogger Jack Argota for allegedly spreading fake medical records of President Ferdinand Marcos Jr. An officer from the NBI Cybercrime Division went to the DOJ building in Manila at around 3 p.m. on Tuesday for this purpose. Kahapon, the personnel did not provide further details but confirmed that the cases lodged were on lawful
publication and cyber libel. So, meanwhile, Director Melvin Matibag also confirmed in a Viber message that the cases lodged against the blogger were cyber libel and violation of Article 154 of the Revised Penal Code or the unlawful use of means of publication and unlawful utterances. That is with regard to the fake medical certificate of the President, mga ka-GP natik. So, tinuluyan etong si Jack Argota. So, yan ang napapala ninyo. Diba? Sabi nga natin, mga kababayan, dito ay meron tayong freedom sa Pilipinas. Pero ang freedom na yan ay hindi po daan para tayo ay manira. Hindi rin sapat na maging dahilan natin na tayo ay nagpapatawa. Okay? Mga ka-GP natics, ikaw na nagsabi, dapat 100% accurate, dapat ginagamitan ng utak. No? Lahat ng mali na ginagawa natin ay may pawang consequences. Lalo na kung ang Pangulo natin ang sinisiraan nyo. Ginagawa nyo ng fake news, ginagawa nyo ng maling impormasyon, nagkakaroon ng misinterpretation. Diba? Kasi, mga kababayan, yung sakit ng Pangulo, pag sinabi mong malubha ang sakit ng Pangulo, binibigyan mo ng mali siya, mga kababayan, or binibigyan mo ng alalahanin ang taong bayan. Kasi nga naman, ang Pangulo talaga, kapag malala na ang kanyang sakit, kailangan niyang ipaalam ito sa tao. At kailangan, mga kababayan, due to incapacitated state ng ating Pangulo, kapag siya ay lantang gulay na o sabihin natin na hindi niya na kayang gampanan yung kanyang trabaho, ayon sa ating saligang batas, through succession, mga kababayan, ay papalitan siya ni Sara Duterte. At ang alam ko, yan naman talaga ang gusto nilang mangyari. Ino-urge nila yung taong bayan na magalit kay Pangulong Bongbong Marcos at isipin na may sakit na si Pangulong Bongbong Marcos at hindi na nito kayang hawakan ang kanyang pwesto at gusto nila na mapalitan agad-agad nitong si BP Inday Sara. Yun talaga ang gusto nilang mangyari. Yun talaga ang gusto nilang ipalabas. Yun talaga ang gusto nilang gawin. 'Di ba? Ganito dapat ang mangyari. Kasi kung lagi natin pagbibigyan, mabuti na nga lang, mga ka-GP natics, hindi ako pinahiya na itong si Attorney Melvin Matibag. Kasi nung nakaraan, akala ko dito kay Attorney Magno, no? Ay ganun-ganun na lang napapatawarin. Kasi nung salita ni Sir Jack, na ayos naman, naunawaan nila ako, okay na, pinagpaliwanag lang ako. Akala ko hanggang ganun lang. 'Di ba? Mabuti na lang, mga ka-GP natics, ay hindi nila pinagbigyan. Buti na lang ay atahabulin sila ng batas. Hindi naman talaga maganda. Ano daw? Gamitin sa tama lahat ng binibigay na opportunities, lalo ng karapatan sa kalayaan. Tama. Oh, ayos yan. Kasuhan yung mga nagkakalat ng fake news, ngongo na mabaho pang lalabas sa bunganga. Ayan, napala niya. Si Leo Marcos mangusin din, kulong na rin dahil sa kayabangan at pang-scam. Oh, yan ang nangyayari sa mga mayayabang. Yan ang nangyayari sa mga padalos-dalos. 'Di ba? Lalo na yung manira ka, presidente 'yun. O sabihin natin kahit hindi presidente, hindi ka pa rin dapat manira. Sa presidente, very delicate yung bagay na 'yun. Kung ano nga, mga ka-GP natics 'di ba? Doon nga sa teacher na nagpalabas po ng sabi kung mapatay si Digong, magbibigay ako ng 50,000? Tama? 50,000. Oh. Biruin nyo mga ka-GP natin. 50,000 ba 50 million? 50,000.
Kailan lang natapos yung kaso nun? Kailan lang nakalaya yun? Oh. So, dapat ganito rin ang mangyari sa mga taong ito para hindi po namimihasa. Paranasin din ang hirap. Paranasin din ang makulong. Nang sa ganon, hindi na umulit, madala. Sabi ni Caroline Makino, maganda yan. Para madala yung mga gumagawa ng fake news. Diba? 50M. 50M. O, isipin nyo mga kababayan. Rayan, 50 million, yung trabaho nun, teacher. Saan kukuha ng 50 million yun? Alam natin na yun ay talagang pan-trigger lang. Diba? Itong kay Pangulong Bongbong Marcos, very delicate. Sabi ko nga sa inyo, yung kalusugan ng Pangulo kapag malala na, dapat ipapagbigay alam kaagad niya ito sa publiko. Pero pag ikaw nagkalat ka ng fake news na malala na ang Pangulo, naglabas ka pa ng peking medical certificate, ay pinapakita mo na si Pangulong Bongbong Marcos ay meron ng sakit at nagsisinungaling sa atin. Which is, mga kababayan, yan ay foul. Dahil ayon sa kanilang sinumpaang tungkulin, dapat ipagbigay alam. Dapat tayo bilang citizen, bilang mamamayang Pilipino ay malaman natin kung ano talaga yung kalagayan ng Pangulo. Yep, biro lang yon pero mali pa rin. 'Di ba? Oh, lalo na yung syempre papatay mo yung Pangulo eh. Oh, parang ikaw ay nag-encourage para patayin ang presidente ng Pilipinas. Oh. Ay, totoo naman talaga yan kay Mang Husin. Ako naniniwala dyan. Oh, tama to. Kapag nakulong si Argota, mga ka-GP Natics, kung siya man ay nakatanggap ng pera, tanong kung siya man ay nakatanggap ng pera sa mga Duterte, magsisisi siya ngayon. Sana makulong talaga yan para di pa marisan. Palagay ko, mga kababayan, merong, meron tong kalalagyan. Isipin nyo na lang, yung tao na gustong ipapatay si Digong. Eto din, mga presidente rin, yung kanilang pinaglaruan, naglabas ng fake medical records. Okay? Hi, Tita Josephine Makatula. Telma Petroshka. Pag ganitong abogado ang hawak sa kaso mo, kahit nasa tama ka, matatalo ka. Oo. Okay, si Ronaldo Caime, huli ka na. Okay guys, hanggang dito na lamang po ang ating live streaming ngayong gabi. Maraming salamat po muli sa inyong lahat, mga ka-GP Natics. Kita-kita po muli tayo sa mga susunod na live stream natin. Bye-bye guys. Good night. Kasama na yan, susunod na yan si Jason sa tapos si Eric Celis. Nauna lang si Jack Argota. Bye guys!